Ang tanong ko po, paulit-ulit na po nangyayari ito. Well, without telling me right now, may I ask the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, Navy, National Task Force on West Philippine Sea. Ilang beses na ho nangyari ito, parang cat and mouse na nangyayari doon tuwing resupply. Meron na po ba kayo on the first instance na hinaharang-harangan ho ang mga barko natin, nakapag-isip na ba kayo ng action plan? Without telling me now, all I want to hear is, yes, you have. Kung meron na ba kayong operational plan, what to do next? Because we will keep on resupplying our troops in Ayungin Shoal. Ang gusto ko marinig, meron na po ba kayong plano na pag-usapan? Ano ang gagawin ninyo pag nangyari ito? Because we don't want to hear this anymore. Haharangin na naman ho tayo. The same thing. Hindi naman ho tayo babarilin, babanggain lang tayo. So what do we do next? Meron na po bang plano? Either the NTF, WPS can answer this or Coast Guard. Meron na po ba? Wag ho ninyong sabihin sa amin kung ano. But do you have a solution to this problem? Pangatlo ito, pang-apat na ito, laser pointing, binomba ng tubig, ngayon binangga. Ano po, meron po ba o wala? Can you please tell us? Salamat po. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, honorable members of this committee, on the part of the National Task Force on West Philippine Sea, we do have our plan on these issues at the West Philippine Sea. So are you saying, Mr. Chair, are you saying that meron na po? So we have to anticipate now na sa susunod na resupply, baka mas matindi pa ho ang gagawin. Dati, laser lang, hinabol-habol lang ho tayo, binangga na tayo ngayon, baka sa susunod ay talagang sagasaan ng barko natin. Have you come up with a plan on what to do next? Yung matibay-tibay po na plano. Kasi I am very sure 100% uulitin at uulitin na naman ho ito. Magjajaryo na naman ang insidente na ito. Paulit-ulit na lang po nagyajaryo, na hinabol ang Coast Guard, kawawa ang Coast Guard, ang mga barko natin. Have you, meron na po tayong plan or action na matibay-tibay hinggil ito sa actions ng China? Yes, Mr. Chair. The National Task Force on West Philippine Sea is continuously conducting meeting and planning scenario war games in the conduct of our conduct of operations and then the fighting of our sovereign rights and sovereignty and jurisdiction at the West Philippine Sea, Mr. Chair. I understand that, Mr. Chair. My point is, yung actions po na sinasabi nyo, other than diplomatic protest, sawang-sawa na po yung mga kababayan ho natin. I mean, diplomatic, note verbale, patawag yung ambasador. Wala ho eh. This is all falling under deaf ears. Ibig sabihin, hindi pinapakinggan. Hindi rin ho umuubra. So, ang sinasabi ko lamang ho, yung concrete action, siguro mamaya ho sa executive session, gusto naming malaman kung ano ho ba itong matibay-tibay na action, yung quantity po ng sasakyan ng Coast Guard. Pero ang tanong ko po, wala po bang plano na dagdagan din yung resupply? Parang ika nga, kasi para ho itong tinitignan ko ho ito, parang offense-defense, parang sport lang ho eh, parang football eh, di ho ba? Eh, parang cat and mouse, kailangan ho siguro natin na marami ding dadalhin doon, or in short, decoy. Can we do that? Kasi sa dalawa lang ang papadala natin, bakit hindi tayo mag-arkila ng 10 para sumakit din ang ulo nila, hindi nila alam kung sinong hahabulin nila. Can we do that, Mr. Chair? Mr. Chair, we can discuss that in the executive session. Possible actions that we can take, sir. Isa pa ang katanungan, Mr. Chair, if you would allow me. Yung mga barko po ba ng Coast Guard, do we have a firepower just in case, Mr. Chair? Kasi po napansin ko parang ang dala-dala lang po ng Coast Guard natin ay mga Armalite. Eh, alam niyo ho, masakit mahong sabihin,
pag nadaanan kayo, mabuti hindi ko kayo nadaanan ng mga abusayap. Ang abusayap nakakumpit, may mga dala po mga RPG. Tayo ho, Armalite, ano ho ilaban natin? Are we armed with something other than mga rifles and sidearms ang mga barko po ng Coast Guard, Mr. Chair? Mr. Chair, I would like to refer that question later during the executive session, sir. I will reserve my other questions later, Mr. Chair, because these are sensitive questions and it has to be asked in the executive session. Thank you, Mr. Chair.